Christ's love for you is all that matters. Kapatid, there are times in our lives na parang feeling natin ay wala nagmamahal sa atin. May mga times sa buhay natin na parang ginawa mo na lahat ng effort mo, pero parang sa mga tao, kulang na kulang pa rin. Parang hindi sapat para sa kanila. And so, sometimes we do feel abandoned. Parang iniwan, parang pinabayaan. Kaya ang salitang, sa mga Filipino, paborito natin yung salitang iniwan sa ere. Left hanging in the air in English. So, there are times in our lives na nakaka-encounter tayo ng ganun, na parang iniwan tayo sa ere, pinabayaan tayo, inabandon tayo. And sometimes yung mga gagawa sa atin nun, yung mga mahal pa natin sa buhay, mga best friends natin, sometimes yung kabiyak natin or katuwang natin sa buhay, minsan yung anak natin, minsan yung magulang natin. It can be anyone. And this is not just an isolated case sa isang tao. All of us encounter things such as this. Why is it, kapatid? Bakit kaya? Anong meron? Bakit may mga tao na nangiiwan? Diba? Na pinababayaan tayo. And that's one thing that we have to understand. Ano yung kaibahan ng pagmamahal ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus sa atin, kumpara sa pagmamahal ng ibang tao or ng mga tao sa atin? No? That's why, kahit minsan all effort ka na. Pagmasdan natin yung Israel, yung bansang Israel, all effort na sila na binibigay nila yung kanilang effort sa bawat bansa sa buong mundo to give even yung mga Palestinians na technically squatters sa Israel ay binibigyan pa rin nila ng karapatan. Pero parang feeling nila unloved sila. Diba sunod-sunod yung mga bansa ngayon na itinatanggi nila ang Israel at dinideclare nila ang Palestine or ang Palestine as a legitimate nation. Despite everything na efforts ng Israel para walang mamatay sa kanilang operation sa gera, no? Dahil if you remember, sila po ay inatake ng mga Palestino through Hamas, isa pong terrorist organization. And kinuha po almost I believe less than 1,000 po yung namatay. And then may mga kinuha po, dinukot papunta po sa Palestine o Palestina. And yet people are accusing Israel na sila ay gumagawa ng injustice. Samantalang all they're doing is rescue their own hostage, yung kanilang mga kababayan na ikunin nila. May balik nila sa kanilang mga bansa ng safe and sound. I mean, sinong family, kapatid? Meron mong family na hindi gusto na ma-save ang kanyang kapamilya. Ito lamang ang ginagawa ng Israel, pero sila po, they feel abandoned by the nations of the earth. Pero ang Panginoon, hindi sila inabandon, kapatid. That's why we must understand that Christ's love for us is all that matters, kapatid. When you are abandoned by people, yung mga taong inaasahan mo, yung mga taong inaakala mo na okay, yung pala sila pala yung unang-unang gumagawa ng chismis or technically chatter against you, accusing you of things, saying bad things to you kasi hindi nila nakuha yung kanilang gusto. Remember that God's love for you is the first thing that matters in your life. In 1 Corinthians 13, 4-7 in the NIV version, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And continuing in 1 Corinthians 13:8, it says, love never fails. Ito yung pinakadulo. Love never fails. Hindi po pwedeng matalo or mawala ng saysay ang pag-ibig. But where there are prophecies, they will cease. And where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. But love never fails, kapatid. Pag binilang natin yung description dito about love from the very beginning of 1 Corinthians from 13:4 to 8, no, pag binilang mo lahat yan, ang total number ng lahat ng yan, yung mga love is patient, love is kind, lahat yan, it's 16. Katulad na sinabi natin, it's June 16th today, and the 116th Fellowship of Ancient Doors Church, Sunday service. So ganun po, kabuti ang ating Panginoon na sinasabi niya sa atin how much loving He is to all of us.
that when we feel abandoned by the people who are dear to us, people whom we love, and yet He still loves us. But sometimes we do not appreciate how much how much God loves us in the lives that He has given us. Kung gaano tayo ka-importante sa ating Panginoon. Today, kapatid, maintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang ating Diyos, Siya ang gumawa sa atin. Siya ang lumikha sa atin. Even sometimes, hindi tayo maintindihan ng mga tao. But God understands us. He knows us. He sees us. Even our secret thoughts na walang nakakaalam, yung mga kaisipan natin, alam ng Diyos yun. Alam ng Lord pag nagsasuffer tayo. Alam ng Lord pag may sakit tayo. Alam ng Lord pag naghahanap tayong trabaho, di tayo makahanap ng trabaho. Alam ng Lord pag nagbi-business tayo, nalulugi ang business natin. Alam ng Lord pagka iniwan tayo ng ating kabiyak. Alam ng Lord pagka yung ating mga kaibigan ay pinabayaan tayo. O yung mga sarili natin mga mahal sa buhay ay binibetray tayo. Hindi stranger ang Panginoon natin sa atin sapagkat Siya ang may likha sa ating lahat. Kaya importante na maintindihan natin, kapatid, kung gaano sa lahat ng bagay sa ating buhay, kapag feeling abandoned na tayo, feeling mag-isa na tayo, everything that matters above all else, kapatid, is mahal ka ng Lord. Mahal ka ng ating Panginoong Hesus. So never forget that, kapatid. Sabi nga rito sa isang nakita natin na sa social media post, no? But this is biblically sound, kapatid. This is biblically sound. Sabi ko sa post na to sa social media, people saw Sarah as a barren woman, but God saw her as the mother of all generations, of generations. People saw a poor shepherd boy in David, but God saw the king of Israel. It doesn't matter how people see you, only how God sees you, and for Him, you are His masterpiece. Kapatid, hindi ito katulad nung sa sinasabi na yung ibang tao, they will not see your beauty. Yung only nanay mo lang ang makakakita ng iyong beauty, sabi nila. It's the truth. Mahal tayo ng ating mga magulang. Mahal tayo ng ating mga mahal sa buhay. But there are times in our lives na even yung mga mahal sa atin sa buhay, even mga magulang natin, hindi tayo mahal. Hindi nila tayo maintindihan, and this is biblical. Nasa Bible po yan. Sabi ng Panginoon, even if makalimutan ka ng nanay mo na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan, sa kanyang tiyan, no? Sa kanyang pagbubuntis, ay makalimutan ka niya, yet I will never forget you. Sabi ng Panginoong Hesus. Sabi ng ating Diyos. Kasi Siya ang may likha sa ating kapatid. Ginawa niya tayo. So even if si Sarah, sa tingin ng mga tao, siya ay isang babae na hindi magkakaroon ng anak. Kaya pinagtatawanan siya. No? All throughout her history, pinagtatawanan siya ng mga tao kasi hindi siya magkaanak. And yet, they did not understand that God has a plan for her life. May plano ang ating Diyos. Because she will be a mother to generations. Intindihan ba natin yung kapatid? Sometimes meron tayong potential, opportunity in our lives, and yet people discount us, look down upon us, tinitignan ka pababa ng mga tao. Sasabihin nila, wala namang pag-asa yan. Kahit ano pang gawin niya, wala namang mangyayari sa buhay niyan. Di ba? Paborito ng mga tao yung gano'ng salita. Wala namang mangyayari sa buhay niyan. Hanggang dito na lang yan. Diyan ka na lang, gano'n. People look down on us, but God sees differently. Iba po ang pagtingin ng ating Diyos sa atin. Katulad po ni David, kaya nung tinawag yung mga tao, sabi ni Prophet Samuel, teka, tawagin mo nga yung mga anak mo at i-anoint ko sila ng oil to be king. Isa sa kanila ay magiging hari ng Israel. So itong daddy, itong tatay, may paborito. Hello? Even in parents, may mga paborito. So ito pong daddy, si Jesse, ay tinawag po ang kanyang mga anak. O ito po ba? So sabi ni Samuel, mukhang ito na, ang kisig, ang laki ng katawan. Sabi ni Lord sa kanya, wag ka tumingin sa nakikita ng mga mata. Because I look at the heart. Sabi ni Lord sa kanya. And yet, ang dami na malumabas ng mga bata, mga anak ni Jesse, wala ron. Kaya tinanong ni Samuel, teka, baka may anak ka pa kasi hindi sila yung tinawag ng Lord. Hindi sila yung magiging hari.
meron akong anak pa nandun, naghahawak sa pagpapastol, pag-aalaga ng mga tupa, kasi, kumbaga, technically, kulang na lang sabihin na wala siyang silbi. Pero sabi ng propeta, this is Samuel, papuntahin mo siya. At pagdating ni David, sinabi ng Panginoon na siya ang hari. Why? Because God does not look at what people see. No? Yung nakikita ng mga mata natin, hindi ka katulad sa Panginoon. Iba ang pagtingin ng Lord sa atin. For Him, we are His masterpiece. So yung buhay natin, kapatid, yung buhay mo, yung buhay natin lahat ay obra maestra, isang painting, isang canvas na pinipaint ng Panginoon. So kapag, kapatid, walang nagmamahal sa'yo, walang magbibigay sa'yo ng importansya, o walang nagbibigay sa'yo ng halaga, tingin nila wala kang opportunity, tingin nila wala kang potential, puro failures ang meron ka sa buhay mo. Remember that God sees differently. He sees you as His masterpiece. So if there's anything that we have to remember, Christ, no, loves for you is all that matters. His love for us is all that matters, kapatid. Yung mga focus point na binigay sa atin ating Panginoon for today, yung mga dapat nating alamin, no? Number 1, the love of man is limited. Yung pagmamahal ng tao, limitado lamang yan, kapatid. May limit lang yan ang pagmamahal ng tao. Bakit kaya, kapatid? Bakit kulang? Bakit parang may hangganan yung pagmamahal ng isang tao sa kapwa-tao? Malalaman natin yun. Pangalawa, God loved you first. So before mo isipin na mahal mo ang Diyos, na sinasamba mo siya, pinupuri mo siya, at wino-worship mo siya, siya muna, kapatid, ang nagmahal sa'yo. Inuna kanyang mahalin bago mo siya mahalin. At kaya bago ka mahalin ng ibang tao, minahal ka muna ng Diyos. Dapat mo maintindihan niya, kapatid. So yung una, the love of man is limited. May limit, kapatid, yung pagmamahal sa atin ng mga tao. So huwag tayong magtataka, sometimes we feel abandoned. Sometimes we feel na parang iniiwan ako ng mga tao to, di ba? Akala ko ba best friend ko kayo? Akala ko ba kaklase kita? Akala ko ba walang iwanan, di ba? Walang makakalimot. Kaya nga yung dating presidente, di ba, sabi niya, ang buhay ay weather lang. Sabi niya na ginagamit nga ni Kuya Kim. No? Yung salita na yun, buhay ay weather lang. Kasi Erap or President Estrada realized na yung mga kaibigan niya, nung siya nauwi na sa kawalan, iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Yung mga best friend niya kuno, akala niya katuwang niya hanggang dulo. Nung nagkaroon ng mga kaso, nung wala na siya sa pagiging presidente, nagtakbuhan na rin ng bawat isa. No? That's the reality. In life, men are limited. Not because they don't want to, but they have their own interests. Yan ang kailangan mo maintindihan, kapatid. Ang bawat tao may kanya-kanyang interest. And when that interest is being crossed over, no? Pag nagiging crossed over nung iyong interest, sarili mong interest, wala na silang pakialam. For example, kapag may pangarap siya at yung pangarap niya ay nasasagasaan mo na, maybe baka ikaw yung makararating sa pangarap niya. Sometimes yung mga taong crab mentality, lalo sa mga Pinoy. Pag nakita nila na umangat, pangarap nila, sasabihin nila, wala yan, mahina lang yan, kaya ko rin yun. Pilipino lang madalas may ganong kultura. Mahilig magpababa ng kapwa. Imbis na matuwa ka, naku, kapatid, grabe, I'm happy for you. Thank you, Lord, kasi biniles ka niya. Sana pagdating ng araw, makarating din ako dyan. Pero hindi, nainggit. No? They want you to go down kasi hindi nila narating yun. So huwag ka magtataka, minsan may mga taong gano'n na malapit sa iyo, kamag-anak, mahal sa buhay. They want to bring you down kasi they want to project their depression, their failures upon you. They don't want you to achieve anything kasi hindi sila nakapag-achieve nun. Bakit ka makaka-achieve? Siya nga hindi. Unahin muna nila yung sarili nilang interest bago yung sa'yo. Bago mo sagasaan yung kanilang interest, kanilang muna lang interest ang mangunguna. That's the problem with man. That's why the love of man upon another human being is limited. Kahit pa yun ay magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, it will all falter. But God's love for you, kapatid, ay hindi magbabago. Grabe po ang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Kaya ito po, sample sa atin, no? Kay David, kay King David. His mighty man, even his family, katulad kanina, narinig niyo kung paano
iniwan po sa ere ng kanyang mga kapamilya, ng kanyang tatay, ito pong si David. Pwede namang isama lahat ng mga anak, pero hindi pinapunta si David kasi he wanted someone na paborito niya na maging hari. Ganyan din nangyari nung sila po nasa gera. Nagkamali po ng galaw si David at sumama siya sa mga Palestino. At pagbalik niya, nakubkob na po yung kanilang lugar, yung kanilang base. Nakuha po yung mga anak at saka yung mga asawa nila ng bawat pamilya. Galit na galit yung kanyang mga seasoned warriors, mga best friends niya, na gusto nilang patayin si David. Even if loyal sila kay David, but that very moment yung interest nila nasagasaan. They felt na parang kasalanan ni David. So dahil sa kasalanan mo to David, papatayin ka na lang namin, babatuhin ka namin. Kasi nawala yung aking anak, nawala yung aking asawa. Ganun. So that's the reality of life, kapatid. Hindi po ito bago. Even in the time of Moses, nung tinawag po ng Panginoon si Moses para mag-lead sa church, sa templo, dahil yung mga sinasabi ng Panginoon, yung mga mensahe ng Lord, pinapadaan niya kay Moses. The problem was, manggagawa rin sa church yung kanyang mga kapatid, si Miriam at si Aaron or si Aaron. So sabi nila Aaron, teka, tsaka ni Miriam, bakit siya lang ang kinakausap ng Lord? Naglilingkod din naman tayo sa church. How can the Lord allow this to happen? So sinabi nila kay Moses, kinausap nila si Moses, Moses, or sa Tagalog, Moises, hindi kami happy. Eh, bakit naman di kayo happy? Binibigay naman ng Lord sa atin lahat. Eh, kasi ikaw lang ang kinakausap ng Lord, hindi pwedeng ikaw lang ang mensahero. Kami rin. Ang tagal na namin naglilingkod dito, bakit ikaw lang? Kami rin. So nakita natin, kapatid, they have their own interests. Nasagasaan yung kanilang interest, so hindi sila papayag. Imbis na tanggapin na lang nila na sila ay servant din ng Panginoon at binibiyayaan din ng Lord, hindi nila matanggap yung simpleng bagay na mas mataas ang calling ng Moises. So nagalit sila, anong ginawa nila? Pinagsalitaan nila si Moses nang di maganda. Technically, parang siniraan. No? Hello kapatid, meron ba sa ating mga sinisiraan ng ibang tao? Sa trabaho, sa eskwelahan, di ba? Lalo sa politika, uso yung siraan. Pagka hindi kayo magkapares ng pananaw sa politika, nag-aaway na sa Facebook. Ay, huwag na tayo mag-usap kasi magkaiba tayo ng paboritong politiko. Even churches, even church pastors and members are fighting amongst each other because of political beliefs or principles. So makikita natin limitado yung pag-ibig ng tao sa kapwa-tao. Pag nasagasaan yung gusto mangyari, magkaaway na. So ito po si Miriam at si Moses, si Aaron, akala nila okay na. Hindi nila nagalit sa kanilang Lord. Sabi niya, I'm angry at you, Aaron and Miriam, dahil sa ginawa niyo kay Moses, dahil sa ginawa mo yung Miriam, magkakaroon ka ng ketong or leprosy. So nagulat sila, nagkaroon ng ketong ito si Miriam. Sa takot ni Miriam, Moses, pwede mo ba ako hingi ng tawad sa Lord sa nagawa kong pagkakamali? Hingi mo kami ng tawad. Huwag kami mamatay kasi natatakot. Natatakot na si Aaron kasi nagkaketong na yung kapatid niya. Baka mamatay siya. So hiningi ng tawad ni Moses itong kanyang mga kapatid sa Panginoon. Take note, kadugo yan. Relative. Na nainggit. So huwag tayo magtataka. May mga ganun tao na mahilig na manira sa atin. Supposed to be, dapat ingatan tayo at mahalin tayo. Diba? But it happens. Not because meron tayo sinasabi na masamang tao, no. But this is the nature of men. Ito po talaga ang puso ng tao. Self-centered, diba? Deceitful, pang sariling interest, madamot, mayabang. That's why we need God. Kaya kailangan mo, kapatid ng Diyos. Kasi ikaw mismo, tayo mismo yung puso natin, bilang tao, palpak. Sometimes we do bad things or evil things in the eyes of God. Diba? So sino ang trustworthy? Ang ating Panginoon. Siya lamang. So huwag tayo magtaka. Even yung pamilya ni Jesus, kasi siya po yung nagkatawang tao, ngayon may mga kapamilya siya na hindi maintindihan. Take note, mayroon pong religion na nagsasabi na walang kapatid si Jesus Christ. Marami po siyang kapatid. Biblically po, basahin po nila ang Biblia. Kasi mayroon po religion na nagsasabi na wala pong mga kapatid ang ating Panginoong Jesus. Anak lang daw siyang isang divine. No? Hindi po totoo yun. Ang Diyos lang po ay si Jesus Christ, nagkatawang tao. Pero nung nandun siya sa lupa, pati mga kapatid niya nainggit sa kanya.
Teka, bakit siya magiging ganyan? Bakit magiging ganon? Di ba naalala natin nung siya po yung nagpunta sa templo, nawala siya for several hours. Nagtakot yung kanyang nanay. Bakit ka nagpunta rito? Hindi mo malang sinabi sa akin na nandyan ka. Sabi ni Jesus sa kanya, hindi mo ba alam, nandun ako sa bahay ng aking ama. The declaration that He is the Son of God the Father. Nandun ako sa bahay ng aking ama. So hindi po naintindihan ni Mary, but she took it to heart to understand kung ano po yung salita ng ating Panginoong Jesus. Kasi even yung kanyang nanay na tao, hindi niyo po maintindihan kung ano po yung kilos ni Hesus Kristo. So huwag tayong magtaka kasi even Jesus Christ, hindi siya maintindihan ng sarili niyang mga kapamilya. Kaya mga kapitbahay niya, teka, paano ka magiging Messiah? Paano ka magiging Savior ng Israel? Isa ka lamang karpintero, anak ka ng karpintero at ikaw ay karpintero. They cannot accept that he could be a king. Pero hindi nila alam, siya ay the spiritual king of Israel in the world. Siya ang tagapagligtas ng buong mundo, hindi lamang ng Israel. So kapatid, huwag tayo magtaka, if people look down at us, tingin na wala tayong opportunity, wala tayong pag-asa kasi they are looking at the limited things in the world. And yet God is not like that. So huwag tayo magtaka, kapatid. Because people are limited. The love of man is limited. So in Proverbs 25:19, in the ESV version, it says, trusting in a treacherous man in time of trouble is like a bad tooth or a foot that slips. So sinasabi na sa ating Panginoon, huwag tayo magtiwala sa tao lamang. No? Kasi hindi naman sinasabi ng Lord na huwag ka magtiwala sa tao habang buhay. No. Sinasabi ng Panginoon dito, ang tao, normally, abandon ka niyan. Iiwan ka niya sa ere. Lalo na in times of trouble. Kasi pag good times, okay kayo. Di ba yung mga ganong kaibigan, pagka good times, usama tayo, happy-happy. Pero when you are in trouble, pag nasa problema ka na, anak ko, nasa na sila, nasa na yung mga kaibigan ko, nasa na yung mga BFF natin, wala na. Because people are like that. And biblical, Proverbs sinabi, do not trust them because they are treacherous. Tatraidorin ka, iiwan ka sa panahon na kailangan mo sila. Diba? Remember Jesus Christ, diba? Iniwan siya. Nung dumating na yung mga sundalo para dakipin si Jesus, nagtakbuhan po kanya-kanya pong pulasan yung kanyang mga disipulo. Iniwan. In Galatians 2:20 in the New King James Version, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. So kapatid, huwag tayo magtiwala sa kakayanan ng tao lamang. Even in our own capabilities. Kaya sabi ng Lord, di ba? Trust the Lord with all your heart. Di ba? Lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Ano po ibig sabihin nito? Magtiwala tayo sa Diyos, huwag sa ating sariling kakayanan. Kasi tayo mismo, palpak ang ating mga galaw. Madalas, hindi natin alam. Kasi ang Lord, nakikita niya lahat eh. Hindi mo alam, kaya hindi pinapatuloy ng Lord doon. Kaya pray ako ng pray. Lord, bakit, ano nangyayari dito sa prayer ko na to? Yung pala, mapapahama ka pag pinuntahan mo siya. At sinasabi niya sa inyo, Lord, huwag kang pumunta diyan kasi dito ka pinapapunta para matupad mo yung pangarap mo. So sometimes, we do not know a lot of things. Pero the Lord knows. That's the process, kapatid, na kailangan natin maintindihan. So we have to live by faith, believing that God loves us, na mahal tayo ng Diyos. And may mga tao na hindi tayo mahal. No? It's okay, kapatid. It's part of life. But what matters is, Christ loves us. Even if hindi nila tayo mahal, sometimes, di ba? Di lahat ng oras mahal nila tayo. O tayo mahal natin sila. Di ba ganon? Hindi sa lahat ng oras magkasundo kayo ng asawa mo. May times na para siyang isang monster. No? Bakit naging monster to? Kanina ang bait-bait. Di ba? Minsan yung anak natin pinakamatigas ang ulo sa lahat ng pinakamatigas ang ulo. Pero kanina ang bait-bait niyan. Ba't kayo naging sobrang tigas ng ulo na niya? Di ba? That's the reality. Pero we will learn to forgive, to love, no?
to take them back again, to embrace them once again, to hug them back again, kapag alam natin may iba nagmamahal sa atin, yung totoo nagmamahal, ang ating Panginoon Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Why? Because He loved us first. Una tayong minahal ng ating Diyos. Bago natin siya minahal, bago natin siya pinupuri at sinasamba, bago natin siya pinaglilingkuran, nauna muna ang Lord na nagmahal sa atin. God loved us first. That's one thing that we have to understand. In Psalm 25:6, in the NIV version, it says, "Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old." So tandaan daw ng ating Diyos, ng ating Panginoon, yung kanyang awa at pagmamahal, yung kanyang pag-ibig, because siya ay nagsimula sa luma. Yung Bible sabihin yun yung Tagalog, no, kapatid? From of old. When you say old, ancient times, diba? Ancient doors. Ancient times, from sa simula ng walang simula. Because God is eternal, He loved us before everything was everything. Naiintindihan natin, kapatid. Before niya kinreate ang universe, before niya kinreate ang mundo, before niya kinreate ang tao, minahal niya na tayo. Nakita niya na kung sino ka, kapatid. Alam niya kung anong mangyayari sa'yo. Naintindihan natin yung kapatid. God loved you from the very beginning of no beginnings. That's how God loved you. So next time na maisip mo na hindi ka special, na hindi ka mahal ng Diyos, remember this verse. He loved us from the very old times, from the ancient times, from the eternal times. Yan ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, di ba, nung nagkasala po, nagkamali si Adan at Eva sa paraiso, akala ng mga tao tapos na yun, no? God set place into motion His action, His action plan. Because bago pa nangyari lahat, alam na ng Lord yung mangyayari. Diba? Oh, God only wanted fellowship. Kaya mahal niya tayo eh. He wanted to have someone to talk to. Kaya kapatid, kailangan mo magdasal, kailangan mo mag-pray because you are having fellowship with God. Because He loves you. Gusto niya padama sa iyo yung pagmamahal niya sa atin. Ang tanong, minsan di pa tayo nagpa-pray. Pag nag-pray pa tayo, alam mo na yun, Lord. Ang ikli naman, kapatid, di ba? Sobrang ikli ng prayer natin. Alam mo na yun, Lord. Bahala ka na. Di ba? Habaan naman natin yung prayer natin, kapatid. Yung panalangin mo, damihan mo naman. Kasi God wants to talk to you. Do you understand it? Mahal na mahal ka ng Lord. Gusto niya makipag-usap. Kaya niya kinarate si Eva at Adan. Kaya niya tayo kinarate. Kaso nagkamali, nagkasala po si Eva at Adan. Tinalikuran siya, iniwan siya sa ere ni Adan at ni Eva. Pero hindi nagtatapos doon ang storya. Akala ni Satan, nagtagumpay na siya. No. God set into motion His action plan and niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Diba? Because He loved us first, kapatid. Di ba si Pablo, isa siyang mamamatay tao. Pero bago maging the best apostle, the best disciple, ito pong si Pablo, si Paul, or sabi ng iba, Saint Paul, isa muna siyang mamamatay tao, killer. And yet God loved him first. He gave him an opportunity to change his ways. Lahat tayo. Bago ka naging born again Christian, bago ka niyang binago mula sa kasamaan at kadiliman, papunta sa kabutihan at kabanalan, minahal ka muna niya. Even if masama kang tao. Tayo. Lahat tayo. Kahit masama tayong tao, minahal tayo ng Diyos. Ganun ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. That's why, kapatid, pag may mga tao nagkakasala sa atin, may mga tao nag-abandon sa atin, we must forgive them. Because God forgave us first. Nagpatawad muna ang ating Diyos sa atin. We must forgive, love, and what? Bless them. Kaya sinasabi ng Lord, di ba, sa kanyang salita, bless those who curse you. Yung mga taong sumusumpa sa atin, patawarin natin sila. And we bless them. And so God's blessings will be upon us. That is His command. Utos to ng ating Diyos. So ang ating mga magulang ay sinusumpa tayo. Ang ating asawa ay sinusumpa tayo. Ang anak natin ay sinusumpa tayo. Ang ating mga kaibigan o katrabaho ay sinusumpa tayo. Let's just forgive them. And bless them. Hindi ibig sabihin nun may mga taong umaaway sa atin na ay kailangan tanggapin ko na lang yung pang-aaway niya sa akin. No, hindi po ibig sabihin nun, kapatid. Hindi mo ibig sabihin na kinukonsinti mo yung kasamaan. No. Ang ibig po sabihin nun, magpatawad tayo. Kahit na mali yung ginawa nila, forgive them.
and then show them God's love and then bless them. But you also tell them na nagkamali sila. Kapatid, hindi tama yung ginawa mo. I'm forgiving you, but I'm telling you, that's not right. Sana huwag mo na siyang ulitin. Diba? Ganun po, kapatid. Kaya nga sabi sa Bible, open rebuke is better than secret love. Kasi itago mo na, ay, hindi ko na sasabihin kasi nakakahiya, baka mapahiya ako or mapahiya siya. Hindi ko sasabihin na masama kanyang ginawa. Kapatid, ubod na ng sama, hindi mo pa sabihan. Pupunta siya sa impyerno pag hindi mo siya sinabihan. Akala ko ba mahal mo siya? Diba? So kung mahal mo yung tao, you tell them that they did something wrong. But if there's no way, okay, may mga taong hindi mo na siya makakasama or hindi mo siya nakakatuwang, okay, but also still forgive them and bless them. Why? Because all that matters is the love of Jesus Christ for you. Mahal ka ng Diyos, kahit na inaway ka niya, okay lang yun. One day magbabago din yan. Because everyone is under a process ng ating Panginoon. So for the conclusion na binigay sa atin ng ating Panginoon, for the takeaway number 1, we must understand that Christ's death testifies of His great love. Yung kamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito na po yung pinakamatinding ebidensya. Kung merong great proof ng pagmamahal niya, ito yun. Pwede namang hindi niya ginawa, di ba? O nagkasala kayo, ba't na okay na, bahala na kayo sa mga susunod yung generation. Pupunta kayo lahat sa impyerno. Kasi kayo gumawa niyan. Ayoko na kayo makasama. Kinalimutan nyo, kinain yung prutas na hindi nyo dapat kinain, ginawa nyo yung bagay na hindi nyo dapat ginawa. Huwag na kayong lalapit sa akin. But the Lord did not do that. Anong ginawa ng ating Panginoon? Forgive them. But gave them a way to come back. How? Diba? Ito po yung binigay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ay magtatanong sa may mga tao magsasabi, teka, hindi naman nila naabutan ng ating Panginoong Jesus nung namatay ang Panginoong Jesucristo. Sa krus ng Kalbaryo, hindi naabutan ni Eva at Adan yun, pati nila David at nila kung sino-sino pa. Meaning, pupunta na daw sila dapat sa impyerno. Mali pong katuroan niya, kapatid. We must understand na ang ating Panginoong Jesus ay nawala for 3 days. 3 days, kapatid. Yung 3 days na nag-preach siya sa Hades, sa mga taong hindi pa tumatanggap sa Kanya, and He gave them the opportunity, diba, to accept Him as Lord and Savior. Kapatid, yun po ang katotohanan. So Christ's death is the testimony of His great love for us. Ginawa niya yan bilang pagmamahal sa atin, hindi dahil sa, ay kasi karapat-dapat ako, mabait ang aking anak, mabait ako. No. It's not about your kabaitan, kapatid. Kasi one thing na nagsinungaling ka, tapos na lahat. Only kahit pisong kasalanan, automatic diretso tayo sa impyerno. Dapat natin maintindihan yun. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng ating Diyos, He has given us the opportunity to be with Him in heaven by believing that He died on the cross. Pangalawa, with love, we conquer all things. Sa pamamagitan ng pag-ibig, may mga bagay na hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang arukin. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, na binigay sa atin, magagawa natin yun. Bakit? Kasi love is above all. Sa lahat ng bagay, di ba? Lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan, lahat ng mga bagay na hindi magaganda nangyayari sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pag-ibig, kaya nitong tapusin ang lahat. Kaya nitong ayusin ang lahat. Yung mga bagay na hindi yung unfixable, di ba? May mga problema sa buhay natin na hindi na kaya ayusin. Pero yung pag-ibig ng Diyos, kayang ayusin to. Kayang baguhin ang hindi na pwedeng baguhin. Yung pinakamakasalanan ng tao, kayang ayusin ng ating Panginoon. So huwag tayo magtaka kung paano ito mangyayari sapagkat God designed love to destroy and conquer all sin, to destroy and conquer all hatred. Lahat ng kasamaan kayang ayusin, kayang baguhin ng ating Panginoon. Only if we allow love to conquer us. Kasi meron tayong option, meron tayong free will. Meron kang opportunity, kapatid. You always have the right to do what you want to do. Kaya nga sabi, bakit kung talagang mahal ng Diyos ang lahat ng tao, bakit hindi lahat naligtas? Bakit hindi lahat, kapatid, ay naligtas? Anong dahilan? Kasi sabi sa John 3:16 in the ESV version, for God so loved the world, He loved the whole world. Lahat tayo, mahal niya. That He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Merong clause doon, kapatid. Kumbaga sa kontrata. Meron ka kailangang pirmahan. Pag hindi mo ito pinirmahan, kahit na
entitled ka sa lupain na, entitled ka sa manang ito, hindi mo yung makakuha. Why? Because you did not accept it. So sabi rito, whoever believes in Him, believe. Believe, kapatid. Hindi believe kay ganito at kay ganito. Kay ganyan at ganon. No. Believe only in Jesus Christ. Sa Kanya lamang. Then you will not perish or hindi ka na pupunta sa impyerno, but have eternal life or forever life in heaven with Christ Jesus, our Lord. So kapatid, we have to make an action. Hindi lahat ng mahal ng Diyos ay makakasama niya. Kasi mahal niya tayo. Binigay niya yung kaligtasan ng freely to all of us for us to receive. For us to accept, kailangan mong pumirma. No? At humingi ng tawad sa Lord sa lahat ng ating mga kasalanan. Pag ginawa mo yon, then you will be saved from hell. Yun po ang plano ng ating Panginoon at ginawa niya para sa atin. Ang tanong, kapatid, tinanggap mo ba yun? Diba? Romans 8:37 in the WEB version, it says, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So kapatid, may mga problema hindi natin kaya. May mga sitwasyon na parang feeling natin, i-abandon tayo ng mga tao na all out effort, and then biglang isang araw tayo pa yung masamang tao. Diba? Ganun din, bigla tayo nababaliktad. Tataka ka pa ba, kapatid? Because this is the world. Diba? Ang mundo po natin ay kalaban ng ating Panginoon. Pero meron tayong kakampi. Natutulong sa atin na makubkub natin lahat ng uri ng kasamaan at lahat ng uri ng problema. Yun ang ating Panginoon because minahal niya tayo. Who loved us. We can be more than conquerors. No? Para tayo isang general, isang captain ng isang kasundaluhan na kayang umuko pa o kumugkob ng isang hukbong sandatahan kung kasama natin ang ating Panginoon. That's the big question mark. Kasama ba natin ang ating Panginoon? Kapag kasama natin siya, we can do it. So kapatid, huwag mong ilabas sa equation ng Panginoon sa iyong buhay. Lagi dapat kasama mo ang ating Diyos. At anumang problema yan, anumang sakunayan, makakaligtas ka, kapatid. In 1 Corinthians 13:13, that's the last verse that the Lord God has given us. And now these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. No? So lahat ng mga bagay-bagay sa mundo na to, meron daw pinaka-importanting bagay. Ano yun? Yung faith, pananampalataya natin sa ating Diyos. Hope, yung pag-asa. Pangatlo, pag-ibig o pagmamahal or love. No? And it's easy to say na the way para sa ating Panginoon ay yung pananampalataya natin. Even yung hope or yung pag-asa. Sometimes yung mga pangarap tayo, di ba? May mga bagay tayong gusto marating. Pero kung walang pag-ibig, wala daw sa isa lahat ng ito, sabi ng ating Diyos. Above everything, ang pinakamataas ang pag-ibig. Because ang pag-ibig po ang kayang maglinis ng mga hindi na kayang linisin. Yung kayang mag-ayos ang hindi na kayang ayusin. Yung kayang baguhin ang lahat ng hindi na pwedeng baguhin. Kapatid, if there's anything that is important in your life, that is love. No? Because Christ's love for you matters above all and everything kasi minahal ka muna niya bago mo minahal ang sino man. Even bago mo minahal ang iyong sarili, minahal ka ng ating Diyos. No? So, kapag may mga tao na hindi karapat-dapat sa iyong buhay, number one, remember, do not give up on them. Love them. Pray for them. Kahit hindi mo na sila makasama, ayaw nila makasama ka or may mga ginagawa silang masama sa'yo, just pray for them. Do not give up. Pray for them. That's one thing that you need to do for them. That they come to know the Lord Jesus Christ, that they repent of their sins, and God makes a turnaround in their lives so that they will come to Christ Jesus. Diba? And so, whatever it is, yung pagmamahal ng Lord ang magpo-pull through sa'yo. Ano mang sitwasyon yan, ano mang problema, ano man yung pinagdadaanan mo, kapatid, makakaligtas ka dyan time and time again if you love God. Because God's love for you will pull you through. Kaya kailangan ibigay mo sa Kanya lahat, kapatid. I-dedicate mo sa Kanya ang iyong buhay and you will overcome everything. Because why? Una-muna, bago ang lahat ng bagay, it is Jesus Christ who overcame all. Nung siya po inapako sa krus ng Kalbaryo, lahat po nagtakbuhan, iniwan siya. He was abandoned. And yet, He overcame all of it.
because ng kanyang pagmamahal. Kasi nung nakapako na siya sa krus ng Kalbaryo, pwede na siyang umatras. Ang sakit ng pagkakapako, di ko na kaya. Ayaw ko na. Diba? Akala natin ang dali-dali nung ginawa niya. Hindi. Sobra-sobra pong kahihiyan, sobra-sobrang sakit at hirap ang tinidinasan na ating Panginoon. And yet, He overcame all of it because of His love for all of us. So kapatid, bago ka mag-give up, bago mo isipin na wala ng pag-asa ang iyong buhay, isipin mo muna ang Panginoon. He overcame it for you. So now, bakit ka aalis? Diba? Sa poder ng ating Panginoon. Remember one thing, kapatid. Kung may bagay kang dapat maalala, may nagmamahal sa'yo. Mahal ka ng ating Panginoon. So bago mo isipin na wala ng pag-asa, wala ng mangyayari, wala ng katuturan, may nagmamahal sa'yo, kapatid. Yun ang ating Panginoong Jesus. And everything, whatever it is that we're going through life, minsan parang walang pag-asa, minsan parang wala nang mangyayari. Pero all things work together for good to those who love God in Christ Jesus our Lord. That is His word. Sinabi niya yan, pinangako niya yan, and He promised that kung pinangako yan ng ating Panginoon, mangyayari yan. So if there's anything that you need to do, kapatid, remember that Christ's love for you is all that matters. At yun ang makakasama mo, yung pag-ibig ng Panginoon. Saan ka man pumunta, hindi mo matatakasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sapagkat mahal ka niya. Yun po ang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And we glorify the Lord sa pagkakabasa ng kanyang mensahe. Kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and maybe you don't even know Jesus Christ. Kapatid, there's one thing that we have to know and understand in this word. We are all bound to die one day. Lahat tayo. Hindi natin maiiwasan ng kamatayan. And pag tayo namatay, hindi natin makokontrol kung saan tayo pupunta. Di ba hindi mo makokontrol yun? Pag ikaw ba'y nanaginip, makokontrol mo? Hindi mo makokontrol ang iyong panaginip. The same way, when you die, you cannot control kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Now, to be assured na makapupunta ka sa langit at hindi sa impyerno, kasi yung dalawang destination, kapatid, langit or impyerno. If you want to go to heaven one day, you have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior in your life because He died for you 2,000 years ago bilang katubusan sa iyong mga kasalanan. Kasi lahat tayo, dahil sa nagkasala tayo, pupunta tayo sa impyerno. Pero kung tatanggapin mo siya ngayon bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas, then you will have an opportunity to go to heaven one day. Of course, kailangan mong humingi ng tawad sa Panginoon at tanggapin siya ng buong puso, isip at kaluluwa. And when you do that, pag siya na naging Panginoon ng iyong buhay, ay ikaw ay magiging born again. Babaguhin niya ang buhay mo, yung dating buhay na makasalanan, babaguhin siya. He did it for me. He did it for my family. He will do it for anyone else. And He will do it for you. The question is, will you accept Him today? You want to have that opportunity, kapatid, na makasama ang ating Panginoon habang buhay, pagdating ng time. I urge you, kapatid, pray with me. Let us pray, kapatid. Panginoon, aking Diyos sa tagapagligtas. Aking Diyos sa tagapagligtas. Panginoong Jesus, humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin mo ako. Patawarin mo. Tinanggap kita ng buong puso, isip at kaluluwa. Ikaw ang Diyos, Panginoon ng aking buhay. At Panginoon ng aking buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Na regalo mo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Makakasama kita sa langit. Makakasama kita sa langit. Balang araw. Balang araw. Habang nandirito ako sa lupa. Tulungan mo ako magbago. Tulungan mo ako magbago. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang buhay ko, Panginoon, ay ibinibigay ko na sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagmamahal mo. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The old is gone, the new has come. And God wants to work on your life to change you, to make you the best that you can be sa iyong buhay. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, na reach out to us via social media platforms in Ancient Doors Church and tutulungan ka namin mas makilala mo pa ang ating Panginoong Jesus. Congratulations, kapatid.